Ngayon ay April 29, kahapon ang birthday ni Dodong. Grabe, pumunta ako sa labas na nakaganito. Diyos ko, tingnan niyo ang nag-drawing talaga. Nag-drawing yung init. Kasi sobrang init sa labas. Tapos, diba, sanay kami dito na mapuno. Ayan ang duyan namin. O, yung mga duyan namin dyan. Mapuno. Tapos, wala, mahangin kami dito. Tapos, maraming puno. Hindi talaga namin naramdaman ang init masyado. Pero, may konti. Pero, hindi talaga. Diyos ko, pumunta ako kaya nasa labas. Grabe. Yung hininga ko. Parang, ganun na lang. Sabi ko, uwi tayo agad. Uwi kasi, bumili lang ako ng gulay. Ito. Ayan, gulay. Sari-sari. Sabi ko, hindi na muna kami kakain ng gulay-gulay lang muna kami kasi alam nyo na, kahapon ay birthday ni Dodong. Kahit maraming nagbigay-bigay lang sa amin, pero may nagastos din talaga kami. Si Christopher naman, ang income ay paghabal-habal lang. Alam mo na, wala talaga masyado kaming ipon. So, napagastos kami sa aming handaan kay Dodong. Kahit konti lang naman ang handa namin, pero may gastos talaga kahit 1,000, ganun. Pero, so may bigay din mga kapitbahay namin, kapatid ko, kapatid ni Chris. So, nagawa talaga namin ang birthday ni Dodong ng matiwasay at masaya si Dodong. Si Dodong naman talaga ay hindi siya yung tipong mag-request ng ganito, ng ganyan. Alam niya ang kapasidad namin, alam niya ang hirap namin. Hindi siya yung nagre-request ng mga gusto niya, pero yung cake lang talaga ang gusto niya. So, yung cake hiningi namin sa kapatid ni Chris. Oo po, sa kapatid ni Chris, hiningi namin doon. So, inom ako ng tubig. Sobrang init sa labas. Tapos, din yung kapatid ko, nagbigay din ng pambaon ni Dodong sa school. Kaso lang si Dodong, walang klase sa school. Alam mo na, sobrang init ng panahon dito sa Zamboanga. Kaya, para laging suspended yung klase. So, walang klase si Dodong today. Tomorrow, wala din sa May 1. Alam nyo na, Labor Day, wala din holiday. So, yung baon niyang pera, binigyan ng kapatid ko, save ko yun para next week. So, ito pala ang tubig. Tingnan yung tubig namin kung may ice. Bumili talaga ako ng ice sa labas. Sobrang init, grabe. Pagtapos kong bumili ng gulay, ito 30 peso. So, pagtapos kong bumili ng gulay, ayun, uwi agad. Si Chris mamasada. 4 o'clock na, alas 4 na. Pero wala, ito lang binili ko yan. Ito lang. Ito lang binili ko. Ayan. So, ayan lang yung binili ko, ayan. Ito lang. Pumunta ko ng labas kasi kailangan natin ng gulay. Kasi kahapon manok kami, native chicken din naman yung kahapon kasi native chicken yung hindi na kami bumili ng karne kasi alam niyo na, budget talaga, walang pang ano. So nagkati na lang kami ng manok pero may konti kaming gastos. Yun lang naman. So si Chris mamasada ngayon. Oy! So si Chris mamasada ngayon para may pang butane kami. So maghihingi din ako ng pera para bukas. May ulam kami. Magbili din yun siya ng gulay para bukas ng umaga. So, ayan lang. Ito lang. Ito pa lang mga ganito sa biyanan ko. Kinuha ko sa bahay ng biyanan ko yan, oh. Plaso, tray, mga baso, plato, ayun. Kinuha ko kasi ginamit ko kahapon sa birthday ni Dodong. So, ayun. Alam niyo, masaya ako kahit ano lang. Gusto ko, may pera ako, paghandaan ko sila ng masayang birthday ba, yung bang hindi tinitipid. Pero, simula first birthday ni Dodong hanggang ngayon 15th birthday, ay wala talagang handa na hindi tinitipid lagi. Pero, okay lang yun, at least, yung dasal ko para sa kanya is, hindi talaga siya, maging mabuting bata lang at hindi siya magbabago, yung ma-influensya ng mga ganun, yung mahilig maglaag, hindi kasi siya ganun, sa bahay lang. So minsan naluloko sa cellphone pero nakokontrol din naman. At mag-aral ng mabuti, tapos yun lang, good health, yun lang talaga.
Kasi simula yung nagkasakit ako, tapos ngayon alam nyo ba sa labas, dahil sobrang init, may namamatay na matanda. Ano siya, 70 plus, retired teacher. Okay naman daw yun, pero nakaupo lang nung Sunday, nakaupo habang nanonood ng TV sa bahay nila. Bigla lang nahimatay. So nakakatakot na po talaga ang panahon. Hindi mo alam ang buhay. Hindi mo alam kung hanggang kailan. So ngayon, hindi na tayo magalit-galitan, mag-away-away, wala sa mga maging lang tayo. So nagpahinga ako mag-vlog kasi medyo busy kay Lolo Rectin. Ayun. So ngayon parang gagawin natin ang ating kasaya natin. So ang masaya ako pag mag-vlog kasi alam nyo dito sa makamera ang chikadura ko. Ang bunganga ko ay palaging nagkukwento. Sa totoong buhay, ako ay hindi makwento. Pag ipunta ako sa maraming tao, naka silent mood. Silent lang ako, hindi ako magkikwento. Sa introvert kasi ako, hindi ako mahilig lumabas. Tapos hindi ako hilig makipagchika lang ako pag close ko na yung tao at kilala ko na siya. Pero pag hindi talaga, hindi yung close ko, hindi ako. So wala. Kailangan ko pag lumabas may kasama ako si Chris para hindi ako kasi wala, hindi ako. Pagpunta ko ng school noon, mag-isa lang ako sa isang sulok. Naghintay ng anak ko na lumabas nung kinder. Yung grade 1, hindi na ako mapunta. Ganon ako. So dito sa camera, ganito ako. Pero sa totoong buhay, hindi ako. Parang dito lang ako sa vlog ko nakapag-open ng mga hinanaing ko sa hinanaing. Yung mga natin sa buhay. Sobrang init ang ulo ko sa init. So ayun, yun lang po. So napahaba lang ang aking kwento. Thank you for watching. Mamaya bukas ulit. Bukas April 30. So ayan, thank you for watching. Bye bye. Ayan.